Narito na ang mga pinakabalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Miyerkules. Egyptian National inireklamo matapos sampalin ang isang hairstylist sa Malolos, Bulacan. 5 katao sugatan matapos mahulog sa bangin ang sinasakyang truck sa Gataran, Cagayan. Presyo ng ilang gulay tumaas pa mahigit 1 linggo bago ang Pasko. Presyo ng lechon tumaas na rin. At lubenas ning Pasko ng Magalang, Pampanga muling nagningning sa pagsisimula ng simbang gabi. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Tumaas pa ang presyo ng ilang gulay mahigit 1 linggo bago ang Pasko. Alamin natin yan sa live report ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, araw-araw ng paggalaw sa presyo ng gulay. At sa ngayon nga, Chris, ay sinasabi ng mga negosyante na posibleng tataas pang presyo ng gulay, lalo pat patuloy din ang pagtaas ng demand ngayong holiday season. Patuloy ang pagtaas ng demand sa gulay sa ilang pamilihan sa Pangasinan ilang araw bago ang Pasko. Kaya tumaas din ang presyo ng gulay, lalo na sa highland vegetables. Tumaas ng hanggang 20% ang presyo ng carrots, repolyo at Baguio Benguet beans. Kukonti raw ang supply kaya mataas ang presyo. As of now, mataas ma'am kasi gawa po ng bagyo ma'am. Talagang madalang lang, walang ma-harvest ng bagyo beans ma'am. Nasa 250 hanggang 300 pesos ang kada kilo ngayon ng Baguio Benguet beans. Nasa 80 hanggang 100 pesos naman ang kada kilo ng repolyo, patatas at carrots. Habang ang sayote naman ay nasa 100 hanggang 120 pesos kada kilo. Bahagya ring tumaas ang presyo ng ilan sa native o lowland vegetables. Gaya ng kamatis na nasa 150 hanggang 170 pesos ang kada kilo ngayon. Mataas din ang presyo ng siling haba na nasa 350 pesos per kilo. Nung bumagyo, nasalanta yung sayote. Kasi yung beans, diretso pa rin na mataas yung price, kaya halos walang nagtitinda ng beans. Kanya-kanyang diskarte ang ilang mamimili upang makabili ng gulay sa kabila ng mataas na presyo nito. Siyempre, tipid. Oo, tipid-tipid. Kung paano kakasay yung budget, di ba? Chris, ayon sa mga negosyanteng ating nakausap, posible daw na tumaas pang presyo ng gulay hanggang sa mga susunod na araw. At sa ngayon nga, inaapektuhan nga yung supply ng ilang gulay, partikular doon sa Baguio Benguet beans at maging sa may repolyo. Pero Chris, sa iba namang bilihin, gaya na lamang ng mga pampalasa, gaya ng sibuyas, ay bahagya namang bumaba ang presyo nito sa ngayon. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Isang Egyptian national ang inireklamo ng pananakit ng isang hairstylist sa Malolos, Bulacan. Sa kuha ng CCTV, kita ang paglapit ng Egyptian national at paghablot niya sa hairstylist. Habang nakakbay, bahagyang pinitik ng dayuhan sa muka ang hairstylist. Bumalik sa upuan ng dayuhan, pero ilang sandali lang, tumayo ulit at galit na binalikan ang hairstylist. Doon na niya hinawakan sa ulo at sinampal sa kanang pisngi ang hairstylist. Base sa investigasyon, nagalit ang dayuhan dahil ang gusto niya ay siya ang kausapin ng hairstylist tungkol sa gupit na gagawin sa kanyang misis. Desidido ang biktima na magsampa ng reklamo. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang dayuhan. Kita naman sa amateur video na ito na sinisikap ng mga rescuer na maalis ang naipit na driver sa loob ng delivery truck matapos mahulog sa bangin habang binabagtas ang kalsada sa bahagi ng Barangay San Carlos, Gataran, Cagayan kahapon. Posible umanong nawala ng preno ang delivery truck sa detour na bahagi ng kalsada. Galing sa Kawayan City sa Isabela ang truck na magdadala sana ng mga produkto sa apari ng madisgrasya. Dinala agad sa ospital ang driver pati na ang 4 niyang kasamahan
na nagtamo rin ng sugat sa katawan. Wala pa silang pahayag. Presyo ng lechon tumaas mahigit 1 linggo bago ang Pasko. Ang detalye sa report ni Sandy Salvacio. Pitong tulog na lang mga kapuso. Pasko na. Isa sa mga highlight sa lamesa tuwing Noche Buena, ang lechon baboy. Ramdam na raw ang tumataas na demand sa lechon habang papalapit ang Pasko. 15 customer na raw ang nagpa-reserve sa lechonan ni Melba para sa Pasko. Dahil sa mataas na demand, tumaas din daw ng 30% ang presyo ng lechon baboy. Na-expected yan pag pumatak na yung December. Expected na natin na dahan-dahan na yan pataas yung presyo hanggang sa 31. Pero ayon sa Sinag, mas mababa raw ang presyo ng lechon ngayong taon kumpara noong nakaraang taon. Mas mababa compare last year. Nasa 12 to 14,000 ang 12 to 15 kilos. Isa sa mahigpit na binabantayan ng mga negosyante ang mga ASF-infected na baboy na galing sa iba't ibang probinsya. Yung paglabas pa lang yan sa bayan na pinagkuhanan, dadaan na yan sa inspection. Oo, tinitignan na yan. Tapos every bayan na madadaanan yan na may quarantine silang nadadaanan. Nagpaalala rin ang Sinag sa mga consumer na maging mapanuri sa mga pinagkukunan ng lechon baboy. Dapat may mga brand kasi na talaga pwedeng kunan. So doon na lang kayo sa mga litsunan na may brand. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Mga kapuso, may mararanasan pa ring pag-ulan sa ilang lugar kahit walang sama ng panahon o bagyo sa Philippine Area of Responsibility. 4 na weather systems pa rin ang makakaapekto sa bansa at posibleng magdulot ng ulan. Sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng malalakas sa ulan sa Northern Luzon, lalo na sa Cagayan, Isabela, Cordillera, Ilocos Region at Central Luzon. May matitinding ulan na pwedeng magpabaha o magdulot ng landslide. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Matapos magsimba, diretso sa kulungan ang 56 anyos na babae matapos hablutin ang kwintas ng 76 anyos na babae sa loob mismo ng simbahan madaling araw kahapon. Batay sa investigasyon ng PNP, katatapos lang ng Misa de Gallo sa isang simbahan sa Barangay Lira, San Juan, Ilocos Sur at palabas na ang biktima ng naramdaman niyang may nanghablot sa kanyang kwintas. Agad siyang humingi ng tulong sa mga pulis na nagbabantay sa lugar at naaresto ang sospek. Na-recover sa sospek ang 24-carat gold necklace na nagkakahalaga ng 50,000 pesos. Maharap sa kaukulang kaso ang sospek na wala pang pahayag. B. Aquino Street sa Mangaldan, Pangasinan, isasara tuwing madaling araw para sa simbang gabi. Sundan sa report. Sa pagsisimula ng simbang gabi at Misa de Gallo, dagsa ang mga mananampalatayang Katoliko sa iba't ibang simbahan, tulad sa St. Thomas Aquinas Parish Church sa Mangaldan, Pangasinan. Bunsod nito, isinasara ang 50 metro na bahagi ng B. Aquino Street upang magbigay daan sa dami ng mga debotong dadalo sa misa. Nagsisimula ang Misa de Gallo alas 4 ng madaling araw na kung minsan ay nagtatagal hanggang alas 5:30. Yearly po naman ay ginagawa po namin yon at yun din ay pinaalam din namin sa Sangguniang Bayan. That is temporary close lang naman.
Naka-heightened alert ang mga otoridad upang matiyak ang kaayusan sa simbahan at kaligtasan ng mga dadalo sa misa. Sanipuwersa rito ang POSO at PNP, katuwang ang ilang force multipliers. Yung police presence po namin ay minamaximize po namin sa lugar po na yun. Nagkaroon po kami ng mga rerouting at para po ma-secure yung mga churchgoer, mga nagsisimba. Tinututukan ng mga otoridad ang posibleng pag-atake ng mga kawatan. Siyempre number po yung crimes against property po talaga. Ano po kasi yung mga robbery theft, ganun, tapos yung mga scams, ganun. Kaya po ina-avoid po natin na maging vigilant po lagi tayo sa paligid natin. Ganun. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Kasabay din ng holiday rush, hinigpitan pa ng DTI ang price monitoring sa iba't ibang pamilihan sa Pangasinan. Narito ang report. Imbes na sa supermarket namili si Joe ng panghanda ngayong holiday season, dumiretso siya sa mga grocery stall sa Mangaldan Public Market. Hindi naman daw nagkakalayo ang presyo. Nakakatipid pa nga raw siya kung minsan dahil nakakahingi siya ng tawad o diskwento sa presyo. Mas maganda dito kasi hindi ka na makikipagsiksikan. Mas mura pa dito. Ilang araw bago ang Pasko at bagong taon, puspuso ng monitoring ng Department of Trade and Industry o DTI sa mga supermarket at sa iba't ibang pamilihan sa Pangasinan upang matiyak na sumusunod sa ibinibang price guide ang mga negosyante. Ang nakita lang natin is talagang padami yung mga bagong product lines, no, ng mga Noche Buena products po natin. So magandang magandang sinyalis na talagang there is a stiff competition. Tiniyak ng ilang negosyante na hindi sila magtataas ng presyo ng mga Noche Buena item. Maraming dumarating, hindi katulad nung nakaraang taon. Sa monitoring ng DTI, matatag ang supply ng mga Noche Buena products sa Pangasinan. Sakop ng price guide ang mahigit 200 items gaya ng ham, fruit cocktail, cheese, spaghetti sauce, all-purpose cream at queso de bola. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Batang Tubong Dagupan City nag-uwi ng gintong medalya sa isang performing arts competition na ginanap sa Vietnam. Atin siyang kilalanin sa report. Piyesang nagdala sa tagumpay ng 16 anyos at dagupenyong si Jasmine Joquino sa katatapos na Youth Ambassador Performing Arts Festival sa Ho Chi Minh City, Vietnam noong December 7. Walang pagsidla ng tuwa si Jasmine na masungkit ang Gold Award sa nasabing global competition. All I did was look for my parents in the crowd and then raise my award and then smile at them kasi ang pumapasok sa isip ko, Mommy, Daddy, I did it. Proud sa kanyang tagumpay ang Dagupan City National High School kung saan nag-aaral bilang grade 11. Ayon sa guro ni Jasmine, matagal na raw nilang nakitaan ng malaking potensyal sa larangan ng pagkanta. They're so excited in welcoming her, and nung dumating na yung announcement na panalo siya, everybody was really happy for her. Ito na raw ang ikalawang pagkakataon na sumali sa malaking singing competition si Jasmine. Para sa kanya, sumasalamin din sa kanyang buhay ang inawit na kantang I Believe. Kahit anong pagdaanan sa buhay, if you believe, you will overcome any challenge and ma-achieve mo po yung pangarap mo. Buong pusong alay ni Jasmine ang pagkapanalo sa lahat ng mga taong naniwala at sumuporta sa kanyang paglalakbay sa kompetisyon. Pangarap ni Jasmine na sumali sa iba pang patimpalak, kabilang ang susunod na performing arts competition na gaganapin sa Thailand. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio. One North, Central Luzon. Iba't ibang Christmas pasyalan sa Hilaga at Gitnang Luzon dinarayo ngayong Pasko. Tunghayan sa report ni Joel Fernandez. Dinadagsa ngayon ng mga bumibisita ang Paskuhan Village at Winter Wonderland sa City of Ilagan, Isabela. Patok sa mga bumibisita sa Christmas Village ang mga naggagandahang booth na nagpapakita ng pagkamalikhain ng mga taga-Ilagan City. Sumasalamin umano ang mga booth sa tunay na diwa ng Pasko. Mabibigyan ng papremyo ang mga mananalong booth sa araw ng Kapaskuhan. Ang Christmas pasyalan na ito ay sumisimbolo ng maligaya at nakakaantig na pagdiriwang ng Pasko.
Patok na pasyalan din ang Old Capitol Compound at Freedom Park sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Sa ganda ng disenyo na hango sa sikat na Candyland, talaga namang perfect ang lugar sa mahihilig sa selfie. Isama pa sa background ang Belen at giant Christmas tree. At dahil simula na ng simbang gabi, swak na swak din ang food park na nasa harap mismo ng Kapitolyo. Nagbigay sigla rin ang mga makukulay na Christmas lights at iba pang mga pailaw sa Freedom Park. Para naman masiguro ang kaligtasan ng mga pumapasyal sa lugar, may mga PNP personnel na nakabantay sa paligid ng Kapitolyo at Freedom Park. Starry Night naman ang peg ng Christmas display sa bayan ng Santo Domingo, Ilocos Sur. Ang Cinderella-themed na pasyalan na ito may ala pumpkin na Christmas tree at castle na namumutiktik sa pailaw. Bukas sa publiko ang Christmas display na matatagpuan lang sa plaza ng bayan. Jewel Fernandez, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Public address halos araw-araw isinasagawa sa Barangay Anolid, Mangaldan, Pangasinan dahil sa isyu ng basura. Narito ang report. Halos araw-araw kung mag-ikot at magsagawa ng public address ang mga opisyal ng Barangay Anolid sa Mangaldan, Pangasinan upang maipaunawa sa mga residente at masolusyonan ang problema sa bayarin sa basura o garbage fee. Kukonti lang daw kasi nagbabayad ng garbage fee, kaya patuloy na lumalaki ang utang o balanse ng barangay sa lokal na pamahalaan pagdating sa bayarin sa basura. Monthly na dumadating po ang aming statement of account na sobrang laki po. Kagaya po nung last October, ang aming statement of account umabot po siya ng 157,000, which is ang average collection lang po namin monthly is nasa 50 to 60,000. Ipinapaalam din sa public address ang mahigpit na implementasyon ng no payment, no garbage collection na isasagawa ng barangay. Kung patuloy raw kasing kokolektahin ng barangay ang basura ng mga residenteng hindi nagbayad, ay mas lalo pang lolobo ang pagkakautang ng barangay sa garbage fee. Upon pick up nung basura, dapat nakapagbayad na sila. Tsaka yun din po yung way namin para ma-check din po kung sino po talaga yung nagbabayad at hindi. Pabor naman dito ang ilang residente. Kung tutuusin, ay hindi na raw mabigat sa bulsa ang 100 pesos per month o 25 pesos per week na garbage fee. Okay naman yun, ma'am, kasi siyempre dapat lang na magbayad sila. Basura nila yun eh. Ganun talaga, ma'am. Kasi dapat sana talagang bayad sila. Siyempre kawawa naman yung mga barangay hall, madam. Siyempre umaasa ang mga opisyal ng barangay na makatutulong ang ginagawa nilang public address para masolusyonan ang problema sa basura sa barangay. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Glban, One North Central Luzon. Inanunsyo na ng DPWH ang mga kapalit ng sinibak na opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Tutukan sa report. Mahigpit ang bilin ni DPWH Secretary Vince Dizon sa mga engineer na bagong talaga sa DPWH Bulacan 1st District. Huwag kayong gagaya doon sa mga papagitan ninyo. Kasi kung gumaya kayo, kung ano mangyayari sa kanila, yun din ang mangyayari sa inyo. Si Engineer Kenneth Fernando na magsisilbing OIC District Engineer, nag-masters ng Civil Engineering sa Japan at 10 taon nang nagtatrabaho sa DPWH. Si Engineer Paul Lumabas naman na OIC Assistant Engineer, naging OIC ng Planning Division at galing sa Private-Public Partnership Service ng DPWH sa Central Office. Papalitan nila sina dating District Engineer Henry Alcantara at dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez na nahaharap sa patong-patong na mga reklamo kaugnay sa anomalya sa flood control projects sa Bulacan. Pinulong ni Dizon ang mga bagong talagang engineer sa lamesang ginamit umano ni na Alcantara at Hernandez para sa pagkahati-hati ng milyon-milyong pisong kickback. Kasama nila ang OIC Regional Director na si Assistant Secretary Romel Telio, retiradong 2-star General ng Philippine Army.
Ayon sa DPWH, matinding vetting ang ginawa para matiyak na wala silang kaugnayan kina Alcantara at Hernandez. Isinama sila sa inspeksyon sa flood control project sa Barangay Bulusan sa Kalumpit na dati nang ininspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos dahil sa substandard umano na proyekto. 7 months in 1 year, bumabaha dito. Lahat ng mga involved dito, kasama na sila Sims, Wawaw, may mga St. Timothy din ata dito, lahat yan may kaso na. No? At most likely, ma-file na sa korte ng ombudsman yung mga kasong ito. Isara natin yung gap. So, sisimulan na nila yung proseso. Immediately, kailangan pong ma-parcellary survey habang inaayos po yung design ng flood control. And at the same time, magkaroon ng coordination meeting dito po sa lugar. So while hinihintay po yung pondo, na paghahanapan ng pondo, pwede pong gamitin yung time na yon para gawin lahat ng studies. CJ Torida, One North, Central Luzon. Bentahan sa Baratillo sa Dagupan City, apektado daw dahil sa usong online shopping. Narito ang report. Mahigit isang linggo bago ang Pasko, ramdam na ang Christmas rush sa mga pamilihan sa Dagupan City. Tulad sa Baratillo kung saan mabibili ang iba't ibang murang panregalo at kasuotan. Dagsa ang mga tao. Ang problema, matumal ang kalakalan. Mukhang malulugi pa raw ang mga stall vendor ngayong holiday season. Ma'am, maraming pumupunta ma'am pero hindi sila bumibili, dumadaan. Karamihan po na customer, ma'am, titignan yung item tapos sasabihin din po nila, check natin online. Marami raw kasi ang bumibili na lang sa mga online shopping platform. Minsan po mura. Pag bibili po kasi sa ibang store, sobrang mahal po. Ayon pa sa ilang online buyers, mas marami ang pagpipilian at mas mabilis ang transaksyon. Idagdag pa ang mga diskwento na nakaeengganyo sa mga mamimili. Gayunman, hindi naman daw lahat ay lumipat na sa online shopping. May mga ilan pa rin na gugustuhin pa rin bumili ng personal. Pero pag sa online, hindi ka makapaggaganyan. Hindi mo maisusukat, hindi mo makikita kung alin ang maganda. Oo, mabuti ito ta makikita mo kung pwede sa'yo o hindi. Patuloy na pinag-iingat ng DTI ang mga mamimili sa pagbili ng mga merchandise online man o hindi. Nilinaw rin ng DTI ang ilang maling paniniwala tungkol sa online transactions sa ilalim ng Republic Act 11967 o Internet Transaction Act of 2023. Pahayag nila, may pananagutan din ng online platforms kapag nabigong gampanan ng kanilang tungkulin. Maaari rin nilang ipatanggal ang mga iligal at delikadong produkto na ibinebenta online upang masiguro ang kaligtasan ng publiko. Kasama si Jing Dakanay, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Lubenas ning Pasko ng Magalang Pampanga muling nagningning sa pagsisimula ng simbang gabi. Tunghayan sa report. Makulay, maliwanag at puno ng pananampalataya. Ganito sinalubong ng mga taga-Magalang Pampanga ang Lubenas ning Pasko. 26 na barangay ang nakiisa sa engrandeng prosesyon kung saan ipinarada ang mga detalyado at makukulay na parol na gawa mismo ng bawat barangay. Ang okasyon na may temang Ing Banal a Batuin ng Magalang, The Holy Star of Magalang, na nagsisilbing hudyat ng pagsisimula ng Christmas Novena o simbang gabi para sa mga Magalenyo. Ang buong Magalang mula barangay hanggang parokya at kabataan ay nagkakaisa para panatilihing buhay ang tradisyon. May natatanging kahulugan ng bawat parol sa prosesyon. Nangungunang hugis krus na parol na sumisimbolo kay Hesukristo. Kasunod ang 12 bituing parol na kumakatawan sa 12 apostol at ang hugis isdang parol bilang simbolo rin ni Kristo at ng kanyang mga alagad. Bukod sa relihiyosong kahulugan, isa rin itong paligsahan kung saan ipinamalas ng mga barangay ang husay sa paggawa ng parol. Matapos ang opening procession, iikot ang mga parol sa kani-kanilang mga barangay sa loob ng 9 na araw upang anyayahan ang mga mananampalataya na dumalo sa mga misa sa simbang gabi at misa de Gallo. Yun ang tradisyon, naging tradisyon ng mga Katoliko. At isa pa nun, yung pagkakaisa ng mga Katoliko sa lipa. Pinaghahandaan talaga nila yung katulad ng malaking parol na yon. Sa Magalang, ang Lubinas ning Pasko ay hindi lamang isang tradisyon, kundi isang buhay na patunay ng matibay na pananampalataya at pagkakaisa ng komunidad tuwing Kapaskuhan. Jasmine Gabriel-Galban, One North, Central Luzon. Mga kapuso, 8 days na lang. Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.ph.
gmail.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.